Good day everyone. Welcome to our first video for NSTP CWTS. Medyo karon pa ta naka-release kay medyo na busy og gamay and I know nagsugod na pud mo og basa siguro. And before we proceed sa atong first discussion, nalang tay clarification or ako lang i-clarify tong mga submission links nga nasa Google Classroom nato. So ang naa dito sa Google Classroom is gibut nga nato daan na to og ano tawag anang assignment. So natay marka dito yung assignment module 1 lesson 2 module 1 module 1 lesson 1 module 1 lesson 2 module 2 ana. So ang may tabo dito people katong tanan natong exercises kada nga particular lesson adto no ito nato i-submit tanan. Kung daghan kay mo deliverables sa isa ka lesson, kung daghang activities sa ka lesson, ato ra to i-submit sa isa ka submission post sa Google Classroom intended for that lesson kay para ato ra pud nako pangitaon. Okay, sige. Let's start our discussion. This is for your prelim and tawag anang hopefully mahuman na to ang tibok video before mo end ang prelim nga term kay para na mo tarong nga guide sa atong kuan mga activities nga gisuwat nga gihatag diri sa ubos. Let's start. Our topic for prelim is a good citizenship. The NSTP program is designed to help you students of the Philippines to have an opportunity to develop national and global civic rights. So unsa man ang civic rights? Ang civic rights people mo na imong katungod as an individual. So the term civic rights would have limited use with regard to an individual citizen. So as to whether the two terms civil rights and civic rights are interchangeable, mabaylo-baylo, pero di sa tanang panahon ha. So civic rights applies to the rights of a member with regard to their community. So ang civic rights nato atong binisayon to ha. Ang civic rights mao to ang imong mga katungod as an individual or as a member ana nga community. So ato na siya timan-an kay kita tao nga napuyo sa isa ka komunidad, bounded ta sa mga balaod o mga katungod nato, mga privileges nga gihatag sa gobyerno unya tawag anang bounded pud ta sa mga basihan sa atong relationship as individual o ang relationship nato sa state. In the context of citizenship education, this module on good citizenship will give you an overview and draw understanding how the rights of Filipinos expressed in the Constitution and identify different values laid in the Constitution. Furthermore, nationalism, patriotism are also included. So, pingon sila nga ang kinahanglan ko no ang uban maingon nga to become a patriot, you must be a soldier. Now di ingon sila nga kung kinahanglan inon ka patriotic ka, kinahanglan mamatay ka daan or kinahanglan mahimo ka sundao para mahimo kang patriot to kanang show patriotism, di na mao. So ato na makita diri og kanus adi ta mahimong patriot o kanus ato ta mahimong patriot. So which supports the call of the nation to uphold nationalism and patriotism in every single action that you can do in favor of our nation. So anhipod sa atong discussion ni people atong mahunaan kung ano di ay nahitabo ni nga naingani nga ako'y gustong buhaton niya mopalag ang gobyerno. So ang gobyerno pud nay gibuhat unya mopalag pud ang tao. So atong masabtan na siya diri karon. So pasensya na para di kayo na ko mahatag nga ingana kadako kay di ko abogado, pero I'll try my best as your facilitator sa NSTP nga akong ma-discuss og kuaning akong ma-discuss bisan sa atong kagulingong terms ang Bill of Rights. Okay? Lesson 1, we have here the Bill of Rights. The learning objective. At the end of the session, you should be able to first identify the rights of the Filipinos expressed in the Bill of Rights. So,
A Bill of Rights, people, kuan na siya. Section na siya dito sa atong Philippine Constitution nga nag-state dito or ato dito gibutang ang atong tanang katungod as Pilipino. So unsa atong relasyon dito ni state, asa tataman si state o asa tataman as a Filipino. Appreciate the Bill of Rights of Filipinos and their importance and practice the rights in the Bill of Rights. So time frame ko 3 hours. I hope nga kaya na to umanon for 3 hours, but I doubt murag dili because I only limit my videos to 20 minutes kaya para di kayo boring paminahon. So the introduction. In Article 3 of the 1987 Constitution is the Bill of Rights, which establishes the relationship of every Filipino to state. It also further defines the rights of everyone and wana, kay kada tao, laki man o babae. The limitations of these rights and limiting the local power of the state. Sorry. So, people, ang atong state gamahanan ka ato takina gamahanan mo na nga gilimit kay di pwede nga unlimited ang power sa state. So kinahanglan limitahan ang power sa state kaya para di matamakan ang katungod sa iyang mga tawagan ng citizens. The Bill of Rights in the Philippines is one of the most notable Filipino achievement in terms of politics. So, the importance of Bill of Rights. A Bill of Rights is a constitutional enumeration of the rights and privileges guaranteed by the state to all persons within its territory. So diri kuno nakasuot sa Bill of Rights ang tanan natong mga katungod o privileges kagihatag sa state diri nato nga namuyo sa territory ha sa Pilipinas. It is the statement of individual liberties in which citizens, residents, and sojourners in the country enjoy abuses against the exercise of the government powers. In other words, this is the people's shield against the government abuse. So ano itong magitaan karon? Sa to? Atong balikon lang. People's shield against the government abuse. So ano itong magitaan nga anong na ay Commission on Human Rights? Ano itong magitaan o anong naanang mga rally-rally, no? So naanang mga assembly. Ano itong magitaan kung sakto ba o di ng atong birahan ng gobyerno, sakto ba o di ng tawagan ng dakpunta nga way igong warrant, sakto ba o di ng dugat ang mahatagan o hearing sa atong kaso, sakto ba o di ng tawagan ng sudon ka sa inyo ha, sudon ka sa inyo sa mga pulis, awa sila klarong mga papel. Yan na, basta kidaghan pagkado. So, let's proceed. So, ang nasa ubos mo na ang atong Bill of Rights, Article 3 of 1987 Philippine Constitution. Ang nasa pikas, sa left nga kuan, mo na atong protection or the guaranteed rights. Mo na ato ang mga privileges. Mo na ang nasa pikas, mo na ang sections dito sa Bill of Rights nga nagpamatuod nga naata aning mga rights nga nasa left. Una, guarantee of due process. General guarantee of equality. So, ang iyang support na ito sa pikas sa atong section sa Bill of Rights we have here. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor shall any person be denied to the equal protection of laws. Okay? So, again, ano to? Guarantee of due process. So, kitang tanan na atay katungod nga mahatagan og due process. Di ta pwede prisuhon, ngawa tagay o ngawa tay kanay final judgment sa court nga napamatud-an nga ana atay sa. Di ka pwede dakpon kung wa kay warrant of arrest. Di pwede i-search Bombay kung wa sila dang search warrant. Di ka pwede ingnon nga drug pusher ka bisan kay bawo ng imong tanang nga silingan. Di ka pwede ingnon sa pulis nga drug pusher ka. Ang ilang iterm na alleged drug pusher. Anong alleged man? Kay wa pa man napamatud-i sa balaod nga drug pusher ka.
Bisa pag naa kay kinakuhaan kag ebidensya, di gyapon kay ingnon nga drug pusher ka. Not unless napamatud-an sa korte karon nga drug pusher jud ka base sa mga ebidensya. Kara to. So, di pud pwede nang dakpon ka, i-detain ka, nga wa pa kay kuan, i-detain ka, nga wa pa katagay og warrant, di pud ka pwede i-detain ha, di ka pwede i-detain kay kasuhan po sila na og kuan, illegal detention. So wa puy tao, so tanan diri, tanan sa section 1, iyang gistorya nin kitang tanan na ata equal nga opportunity o protection sa balaod. Mawita na nagbutang po sila og Public Attorney's Office or PAO. Kay ang PAO manggod mauna ang naay tawagan ng imong abogado mo na sila mohatog abogado na, for example, na involved ka sa kaso kitay, kasuhan ka o reklamo sa korte, di kasuhan ka, uwa kay kagulingong abogado, tagaan kag abogado sa gobyerno through PAO. So Public Attorney's Office. So mawito po na kita madakpan ka, basahan ka sa imong katungod diya sa imong atubangan. Okay, ingnon kanila nga gidakop ka sa nga ingani unya na kay katungod nga mohilom, na kay katungod nga di ka istorya kay kaing mo istorya pwede na gamiton against nimo. Ingnon po kanila nga kung wa kay abogado, tagaan ka na mo og abogado pinagi sa Public Attorney's Office. So ingana na ipang istorya. Kailang ipasabot diya nga patas tang tanan. So kinsa man day mo save na to dito pagtoto sa court. Siyempre ang mga abogado, di ba? So mga abogado mo prove dito kung mo dipinsa sa kuan mo dipinsa nimo dito sa korte karon. So ingana. So example kana madakpan og shabu. Unay madakpan og shabu, nasa lagi baybas. Ang katong team nga nagbaybas, ila jung i-present ang ebidensya with media, barangay officials, katong mga police, with witnesses didto nga ilang gi-inventory ang katong tanang ebidensya didto mismo atubangan sa tawo nga nadakpan. Kaya para makitaan jud sa tanan nga naa jud ebidensya. So ingana unta kanindot ang atong balaod. Ngano man, protektado gud ka jud ta. Pero di lang malikayan nga na jud mga abuses, ingana man na di man na perpekto. So ang uban iabuso lang jud pud nila ilang power. Ingana. So next we have regulation of evidence collection, protection from unjustified restraint, inalienable rights and rights to privacy. So the right of the people, naano siya sa section 2, gigani din butang section 1, 2, 3 ana. So section 2, the right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and affects against unreasonable searches and seizures whatever nature for any purpose shall be inviolable, and no search warrant or warrant of arrest shall issue except upon probable cause determined personally by the judge after examination under oath or affirmation of the complaint and the witness he may be produced, and particularly describing the place to be searched and the persons of things to be searched or to be seized. So niskutan nato ni ganina no nga katungod nato nga atong mabati nga secure ta sa atong bahay. Ang atong gisgutan ay dili against sa katong mga kawatan ha, di against atong kuan mo ni atong gisgutan sa Bill of Rights ang atong katungod base sa atong relasyon didto sa state. So ang butan dire, the right of the people to be secure in their persons, houses, papers. So tanan diha kinahanglan kita secure ta sa ato ang private nga kinabuhi. So, secure ta sa atong private nga kinabuhi. Di ta basta-basta halahalahon o search dia sa authority. Di ta basta-bastahon dia og arrest sa authority kung wa sila da nga search warrant or warrant of arrest nga gipirmahan sa judge. So ang judge mismo didto mo ining
pirma sa imong kuan, sa imong arrest warrant or search warrant. So sa search warrant nimo dito, for example search warrant, isuwat nila dito kung unsa day particular nga ila pong gi-search diha sa inyong bahay, unsa ilang panghaon. So giingnan og ang imong silingan ni sumbong dito sa pulis nga ikaw naa kay armas or nagpabuto ka. So nagpabuto pag sumbong nila sa pulis, si pulis magpo-process na sila og search warrant and warrant of arrest dito sa illegal possession of firearms. Unya na sila search warrant para ilang pangitaon tong imong alleged nga firearm nga imong gigamit pagpabuto. So kinsa ni pirma dito ang judge. So sa naka-specify na kay firearm nga gipabuto nga way lisensya nga way na kay firearm nga gipabuto. Hindi mga pulis unya di pud ka wa po kay permit, di pud ka basta-basta matagaan og permit to carry bisan pag within residence kay lisod man na siya kuhaon. Kinahanglan man nga naa kay threats sa imong kinabuhi nga positive nga threats nga ilang mismo na-identify nga kuan. So multi pangitaon gipirmahan to sa judge nga ang ilang gingon nito mangita sila og naabay pusil sa inyo ha. Yan na makitaan ba tong pusil. So pag wa pod. So way makita nga ebidensya kung wa sila mahimo kung wa sila makita. O na ikaw pud, kita pud tao, kita pud nga mga citizens, if ever gani nga musud sila ang ganay na sila nga search warrant and warrant of arrest, ating isuro pinirmahan ba jud siya ni judge. Okay, pag naipirma sa judge, okay, ipa-search jud mo bay kay nga naman naanam na sila katungod. Pero wa sila search warrant o warrant of arrest, pwede kang di muuban nila, pwede kang di magpa-search nila kay wa pa sila katungod. Ano to? So, wa sila katungod. So, giprotektahan na sa balaod. Unsa may na-protect ato ana against kanang naay kanang mga illegal nga pag-search o pag-seize og mga gamit diha sa atong bahay. Katong warrant of arrest and search warrant. Kay kung wa to, hindi sila makapangita o di po sila maka-aresto nato o di sila makapangaho og gamit sa atong bahay. Okay? Mo to tong right, utmost right of kanang privacy nga di sila pwede mag-collect og evidence, di sila pwede usapin lang buhaton nato diha kay right of privacy nato kinahanglan naa court order para na. So we have inalienable rights and rights to privacy. In section 3 ani siya na-prove sa section 3 o naka-state ni sa section 3, the privacy of communication correspondence shall be inviolable except upon lawful order of courts, and when public safety or order requires otherwise prescribed by law. Any evidence obtained in violation of this or the preceding section shall be inadmissible for any purpose of the proceeding. So, ang iyang isgutan na niya, the privacy of communication in correspondence. So, ang ato mangungkuan people, ingani, familiar mo ng anti-wiretapping law. So, karang anti-wiretapping law, balaod na siya nga karon ay nagdi sa or nagprotekta na to gikan na ng mga illegal nga kanang mga surveillance. So illegal nga mga surveillance sa atong bahay nga na, so di na sila pwede mabuhat sa authority not unless na order nga pwede na tong i-kuan nga na order sa court nga under surveillance ta nga kuan. Pero og ang evidence gani nga ilang nakuha kita under surveillance ka ang ilang nakuha nga evidence is through katong illegal nga pagi, ila pong i-void ang evidence, meaning dito nila ikuan, dito nila itawagan ang count as evidence not unless it is advised by law nga kuhaan kanila og ingadto. Okay. We have here section 4 or atong rights na to, freedom of assembly, freedom of expression, the right of petition, and the freedom of the press. Now, section 4, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of people peaceably to assemble and petition the government for a redress of grievances. So, klaro ka adyo diri nga gi-state sa section 4 people, gigrant nila nga tong freedom o nga di sila gi-state diri nga di
pwedeng himuon sa gobyerno o di pwedeng himuon sa state nga maghatag sila og balaod nga nagdi nato sa atong freedom of speech. Okay? So nadi nato sa atong freedom of speech. Kaya nga naman kitang tanan gitagaan ba tagkatungod no sorry. Di sila pwede maghimog balaod. Gisugo diri sa atong Bill of Rights nga di sila pwede maghimog balaod nga makalapas sa atong katungod sa freedom of speech. Nga naman kay demokrasya man ta. So kita by default gitagaan ta sa atong kuan, gitagaan ta sa ato ang tawag anang gobyerno og katungod nga moistorya na bisan kinsa ka congressman, bisan kinsa pa diha nga lawmaker wa sila katungod nga moingon nga mo pasa og balaod nga ilang ilimit atong right nga moistorya. So bitaw nga naitawag anang sorry. Mubitaw na itawag na ito mag-rally against the government. Mubitaw natin itawag activism. Mao nang uban nga free ka dyan mag-swat o mga article nga i-agir lang opinion sa mga newspapers. Yan na kana mga balita kana mga balita nga aus kana mga news anchors nga pwede sila mangaway sa gobyerno, ilang sawayon ang gobyerno, inga na. So, freedom of the press. Mabito na sila mingon nga about the issue of ABS-CBN. Nanggingon nga, the shutdown of ABS-CBN is an issue of the freedom of the press. Freedom of the press. So, ang kuan mo ko na kay maapektuhan man gud. For example, tangtangon nato na tangtangon nato ning freedom of assembly. Tangtangon nato ning atong freedom of expression. Tangtangon nato ning right of petition sa balaod diha and freedom of the press. Usa may tabo na to. Musunod na lang tao unsay istorya sa kuan sa gobyerno. Gantay mo ingon ang gobyerno nga kaon tagtae, sumkaon tagtae. Kay di man ta pwede mag-assembly nga mo reklamo ta nga di mo kaog tae. So di man to pwede i-explain itong gugulingon. Di man ta pwede mo file og petition sa isa ka kuan, sa isa ka balaod. So puy freedom nga mo express ang press para sa aklismaya sa mga tao. So mo na nga di may mong balance. So mo ni ang gihimo sa Bill of Rights. Nahimo sila section 4 ilang state ito nga di ta pwedeng limitahan, di na pwede tantangon ang atong katungod sa freedom of speech and etc. So next is we have equality regardless of religion, freedom of religion and official religion. So in section 5, no law shall be made respecting or establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof. The free exercise and enjoyment of religious profession and worship without discrimination or preference shall forever be allowed. No religious test shall be required for the exercise of civil and political rights. So bisan kinsa pa ka, bisa po unsa pa imong relihiyon, okay na diha basta kay wa mo nakalapas. Nga naman klaro ka gibuta sa atong balaod nga di ka na mo pwede limitahan ang hong katungod. Kumo kay kitay kay pagano ko or pagan ko. Kumo kay pagan ko, di pwede nga mas ubos ko og rights kumpara sa mga born again Christians or Roman Catholics. So di pud pwede. Di pud pwede nga mayon ka nga kitang tanan diri dapat Katoliko ra ta. Kitang tanan diri dapat Budista. Kitang tanan diri dapat mao po na gilimit sa gobyerno nga di na pwede himo na to nga naman. Katungod man nato na kay namatay diha sa section 4 nato nga freedom of expression. Napo tay freedom of assembly. So ang diri sa section ang default pud ana nga iya pong ang asumpay pud ana is ang atong katungod nga mupili og pagtuo or relihiyon na to. So dito sa atong relihiyon kay uban mo base sa atong religion mao nay atong ang atong expression sa atong kagulingon dito or atong pamaagi or unsa ta atong papakita sa uban pag-express nato sa atong feelings is base ang uban pud base kung unsa pud imong religious background. But rest assured dapat di ka
butan sa gobyerno kung unsa imong uh, istorya na kalabutan sa kalabot sa imong religion. Ug di pud pwede kan kato ang gobyerno di na pwede i-discriminate ang mga tao tungod kay mao na ilang tinuan. Dili dapat sa gobyerno klaro ka dito sa section 5 iyang embrace iyang tag-ag freedom na ay katungod ang mga tao nga patas nga katungod equal nga katungod regardless of their religion. Next, freedom of movement. In section 6, the liberty of abode and changing, same within limits prescribed by law, shall not be impaired except upon lawful order of court. Neither shall the right to travel be impaired except in the interest of national security, public safety, public health, as may be provided by law. So, ang kuan ani ang nitabuan ni ron sakto man nga wa joy ang giingon sa gobyerno wa do sila ni limit nimo gano man mo adto kag bisan asa ka paingon gano man bisan asa ka paingon wa joy problema ang gobyerno way limit og kanus aka pero dapat diha i-declare nimo og asa ka paingon og mag-unsa ka ano man kay nabiyan ang atong mga kuan sa terrorism kanang atong mga tawag-anang security threats, mga measures sa mo karon na pandemic so naay measures nato nga health measures nga dapat atong sundon because public health natay problema sa public health karon. So ngana. So apil na siya sa apil na siya sa imong freedom pero limited to imong i-declare mabiton na kay passport na kay passport mo kag visa to ko ng visa kung tanong ka sa DFA asa ka unsa ka so nga na ra kay declare kay kana siya paprotekta man na sa interest sa state pero rest assured basta sakto imong declarations sakto imong purpose okay mong kuan tuyo pwede ka mo tugutan ka sa gobyerno ng biyahe. Okay. Right to information. In section 7, the right of the people to be informed on the matters of public concern shall be recognized. Access to official records and documents and papers pertaining to official acts, transactions, decisions, as well as to government research data used na basis for policy development shall be afforded the citizen. Subject to such limitations may be provided by the law. So, ang ato lang pong tumanan, bitaw natin sa atong mga munisipyo na sila mga transparency board nga makita nato asa kuno gigasto ang kwarta unsay mga projects o pilay budget niabot unsay mga projects unsay gigastuhan kada mga sila nga motan-aw ta sa SALN sa ato ang mga public official nga kay motan-aw ta sa SALN statements of liability, assets and net worth. So muna nga motan-aw ta dito so ang uban diha actually sa ato mga website karon na naman tay mga official gazette ato makita dito tanan dito tanan mga transactions tanan dito ato makita kay ilang gi-made public because ang kita nga na kanang funding ang kayong funds kay gikan man sa public so ang mga tao naas like katungod nga makahibaw or kitang tanan naatay katungod nga makahibaw asa na paingon pero people take note this has a limitation. Unsa may limitation? Limited siya sa ubang butang kana may ubang butang na may ubang information nga very sensitive to the public kanang uban nga nagdana sila og kanang naay privacy basta mag-compromise ang kanang naay data privacy sa gobyerno. So namo gupunay kanang ang gobyerno people mutusugot ag sa di ikaw since ikaw na negosyo mo sa imong individual na kay imong gitaguan nga butang kay ang mga pwede makaapekto sa imong privacy. So ang privacy pud sa state nga example mayon ka nga naggama mi og nag-offer nagkuan mi og nag-budget mi og 100 million puto to 100 billion para asaw to mga 100 billion kagama mi og tawag anang
missile. So tama na to dito. Dito pwede nimo ingon nga unsang specific yun sa missile, para sa ang missile, kisumda sa missile. Siyempre, ang i-declare dito sa kuan public, kinsay gagama. Pero kung ato siguro hunaon, kung ako, na ay mga butang siguro po nga part dito sa specifications, nga din nato istorya, nga naman, mamuti itong edge dito sa kuan. So, delikado na po kung ang technology mismo na po, mo ay makompromise. Okay? Ang technology mo ay makompromise nga, maghibaw na nung uban, kita itong kontra na to, basta di lang nuclear ha. So, kay ba itong mga rival countries na to, kung sa gihimo na to nga kuan, kung sa gihimo na to nga missile, kung sa specification, di ba? So, mauna. But, ang uban, example ka na sa DPWH, maghimo silang tulay, gideclare ka dyan na diha sa public ang funds. Kung asa dyan pa yung funds, pila budget sa tulay, kanus amang man ang tulay, pila ka working days, mahuman ang tulay, nga na, so, kisa magtrabaho sa tulay, tanan diha, nakabutang na. Kaya right mo na to na nga kuan kay na may information nga made for public kana made for public nga matter na po'y uban nga confidential dito private kini na po'y mga matters nga confidential. Okay, pero ang salin sa atong mabantay sa balita nga mo request sila og salin ihatag pwede man nga mo request ka og salin kana tanaw nimo. Pero sa latest nga gikuan ni kinsa to siya nga iyang gingon nga di na kuno required di na kuno basta-basta nga iparelease ang salin dito sa public nga so abot ka og maprubahan mo daw. Next, the freedom of association and right to join trade unions. So the right of the people, including those employed in the public and private sectors, to form unions, associations, societies for the purposes not contrary to the law shall not be abridged. So, ang iyang pasabutan pwede ta maghimo og union, pwede ta maghimo og kanang mga association, pwede ta magkita butanda. Kahimo kita ta og association of atong association patag association of ML Gamers, Association of ML Gamers, assuming Association of ML Gamers. So, yes, gipermit na sa gobyerno, pwede ka maghimok nga na. Basta kay, di lang na siya ang inyong purpose di lang lapas sa gusto sa state, di lang lapas sa balaod. Siyempre, dapat makatawahanon o kanang makanasod gyapon. Okay? Di man pwede og magtukog kag association nga kanang ay ang imong purpose is to kanang kuan na itawag anang sa Bisaya aning paglapas sa katungod ba sa atong isikataw. So di po nga na. So maghimo tag association, maghimo tag mga unions para na mga labor unions. So kanang mga labor unions suod sa isa ka kumpanya, pwede na siya magitugta na. So maghimo kag NGO nimo, kanang mga non-government organization nimo, pwede ka adto na. Ana, basig ang purpose wa jud mo contradict sa atong balaod. Next, protection from expropriation. So private property should not be taken for public use without a just compensation. So importante kalsada. Mag-expand og kalsada. Kanay mong kuan diha, kanay imong yuta giingon ra ba na sa gobyerno diha nga uy atong kuhaon ning kalsada ana ra ba ng gobyerno okay ang gobyerno ningon ang katong nagkuan nga ningon nimo nga ang yuta manangkid na sila nga mag-expand og kalsada ang imong yuta atong gamiton bayaran ka og unsay kantidad ang yuta ug bayaran ka isa ka libro na yuta ay sugot nga naman klaro ka jud sa section 9 nga private property shall not be taken for public use without just compensation. Kinahanglan insakto jud ang kuan compensation na to. Kay kung di insakto ang compensation, gialkansi ta sa gobyerno kidihado ta sa gobyerno. Ha? Kay gidihado man ta sa gobyerno, but pasabot ang gobyerno nag-abuso sa isang mga katungo dito sa isang mga tao. Okay. And section 10, so protected gyapon siya under section 10, no law impairing to the obligation of contracts shall be passed. Next is we have
Our right to counsel, the next one, it is in the section 11, supported by section 11, the free access to courts and quasi-judicial bodies and adequate legal assistance shall not be denied to any person by the reason of poverty. So, mauna nga, kitang tanan natay katungod kay di jud gihimod lang rason ang poverty. So, kinahanglan ug manginahanglan kag tabang sa gobyerno, di nila himuong rason nga di katabangan kay pobre ka. Kay ang state or ang gobyerno, ang state naan na siya permi para sa mga tao. If gidinay ka sa kitahay o nadto ka sa PAW, nangita ka abogado sa PAW, gidinay ka, pwede man ka mo sumbong dito sa mga agency na pagkaroon asa dapitan na bilong ng PAW. Pwede ka mingon nga ang PAW didinay nga hatag ka abogado. So, nga na. So, I guess, adto sa natataman karon. So, ang last lang nga example siguro nga akong mahatag is, bahin atong tawag ng katong kasada, katungod nimo sa imong naay tawag ng luna kung gamiton sa gobyerno, bayran jud ka sa gobyerno kay daghan jud ko nadunggan nga ingaron nga mga claims nga gibayran ra kuno sila sa kalibo pagkaluoy ba no. So have you ever wondered kana pong lain na po ni have you ever wondered nganong naay Commission on Human Rights? So ang Commission on Human Rights mingon sila nga if madunggan na itong mga tao Commission on Human Rights, medyo di, parang medyo di ko siya patas. Okay, kita giabuso mo sa gobyerno, giabuso ta sa mga tao sa gobyerno, musumbong ta sa Commission on Human Rights. Okay, nga naman, kaya ang Commission on Human Rights people, mauna siya ang mulaban nato kung kintahay, kitang tanan giabuso ta sa gobyerno. Example, katong gi-search kasi Mumbai, nga gi-aresto ka, gi-search kasi Mumbai, way warrant o way search warrant, nga gidakop ka nga way nga warrant of arrest, musumbong ka sa Commission on Human Rights. Nga naman, kay gilapas man sa taga-gobyerno ang imong katungod. So karon si Commission on Human Rights, sinjay mo protektar sa imong katungod. So sinjay mo pa-imbestiga atong mga tao nga imong gipareklamo, katong mga pulis nga imong gipareklamo, kaysa to sila if na magani. So mauna ang nako nakita ngunang mi ko nga video what if na pod ang tao na pod o ang katong na pong nagtrabaho sa gobyerno katong na pod sa sila na pod ang biktima sa mga tao nga katong naa po'y lahi nga interest sa gobyerno kinsa nag-protect nila nga na po'y so maybe matubag siguro nato na puhon-puhon. So, mga magpadayon ta sa atong discussion. Pero pagkakaroon, tama na sa section 11. Again, to wrap it up, sugod sinungdanan, taman sa section 11, kitang tanan, protected ta sa balaod, unya, naaghan kay tag privileges nga gihatag sa state. Okay? Unya, wa pa na ito may siguti og asa pod ang limit sa mga tao na pod dito sa kuan. Ang ato diri is ang rights granted by the state to its people, so to its citizens. So ingana pa. So I guess that ends for this session, and till next time, goodbye.